sa TV5. Alagang kapatid. Na-diagnose ng prostate cancer si Nelson Mandela noong 2001 at hanggang ngayon nakikipaglaban siya sa karamdaman. Ang singer na si James Brown namatay sa prostate cancer noong 2006 at ang poet na si Robert Frost parehong cancer din ang kumitil ng buhay. Si Senator Raul Roco, prostate cancer din ang ikinamatay. Prostate cancer nga ang isa sa pinaka-common cancer lalo na sa mga kalalakihan. At ngayong umaga, ang sakit na yan ang ating iimbestigahan. Sa pagdiriwang ng National Prostate Cancer Awareness Month, alamin natin isa sa mga lalaki. Ito po si Doc CJ, ang inyong investigador. Para sa mga kalalakihan, wala na raw mas titikas pa sa pagkakaroon ng makinang walang sira. Siyempre, parang lumalabas yung pagkalalaki mo ba? Pag marami kang naging chicks, kaiba ka sa iba. Pero hindi raw estilo ni Tatay Carlos ang makipagrelasyon kung kani-kanino dahil mulat sa pool, one-woman man siya. Ang motto ko lang, live thy neighbor. Kasi yung napangasawa ko, kapitbahay namin. Kaya minahal ko hanggang ngayon. Nabiyayaan ng 4 na anak, masasabi ni Tatay Carlos na naggamit naman niya ng gusto ang kanyang pagkalalaki. Pero dahil sa isang sakit, unti-unting nangalawang at tila naglaho raw ang dati niyang lakas. Malungkot si Manoy, nakatungo. Naoperahan nga ako sa kidney, bato sa kidney. Napasabay yun doon sa palagi kong check-up. Nakita ng doktor ko na mayroon akong enlargement sa prostate. Nang magsagawa ng ilan pang mga eksaminasyon, nalaman na ang paglaki ng kanyang prostate ay resulta na pala ng kanser. Stage 2 pa lang eh. Sa una, medyo nag-alala ko, takot to kasi bata pa ako. Marami kong anak na just in case na mawala ako. Pero tinanggap ko na meron ko. Tsaka isa pa, alam ko magagamot. Alam ko magagawa pa ng paraan. Dahil mayroon ding high blood at diabetes, radiotherapy o ang pagsunog ng mga cancer cells at hindi pagpapaopera ang piniling paraan ng gamutan ni Tatay Carlos. Araw-araw sa loob ng ilang buwan, bumibisita siya sa doktor para maipagamot ang kanyang sakit. At matapos ang 6 na taon, ngayon patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa cancer si Tatay Carlos. Alam niyo ba, isa sa 8 Pinoy ang nagkakaroon ng prostate cancer taon-taon? Ayon sa isinagawang pag-aaral ng National Kidney Transplant Institute noong 2010, pangalawa ang prostate cancer sa mga cancer na nakukuha ng mga kalalakihang Pinoy. Ang good news, ang prostate cancer ang may pinakamaraming pasyenteng gumagaling. Pero saan nga ba makikita ang ating prostate? Ang prostate ay isang glandular organ na makikita sa ibaba ng bladder at nakapalibot sa urethra. Mahalaga ang papel na ginagampanan nito sa pagdadala ng sperm at ihi palabas ng ari. Sa mga lalaki, kasama sa pagtanda natin ang epekto ng paglaki ng prostate. Sinasabing maihahalin tulad sa laki ng isang siniguelas, maaari itong lumaki hanggang maging kasing sukat na ng isang santol. Lahat ng lalaki, lalaki ang prostate. Ang tanong na lang kung sino yung lalaki yung prostate na haharang ng daluyan ng ihi. Kasi kung ito ang prostate, sa gitna yung daluyan ng ihi. Kung lumalaki, palabas naman pala eh. Pag may lumalaki, paloob, nababara yung daluyan sa gitna. Kadalasang hirap sa pag-ihi ang unang sintomas ng prostate cancer. Kasi pag tinanong mo, hirap ka bang umihi? Oo. Alin dun? Okay, ito yung mga tanong. Una, napansin nyo ba kung mahina na ang daloy ng ihi mo? Pag yung ihi mo, puputol-putol. Yung papatak-patak, hindi yung dati isang diretso lang. Sa gabi, ilang beses ka kailangan bumangon para lang umihi. Pag umiihi ka ba, kailangan mong iire. Pag nakaramdam ka bang iihi ka, kailangan ka maghanap ka agad ng banyo.
Pagkatapos mo ba umihi, parang may natitira. Pang-7, sa araw ba, kung iihi ka, every hour ka umihi? Kaya ang simpleng sintomas na ito, huwag dapat baliwalain. Kung oo ang sagot sa mga tanong na ito, maaaring mayroon kang problema sa iyong prostate at huwag maging pabaya dahil baka cancer na yan. Mas mainam na maagang maagapan. Kailangan ikonsulta agad sa doktor para makumpirma ang tunay mong kalagayan. Huli na nang malamang mayroong prostate cancer si Tatay Perfecto. Stage 4 daw. Mataas na. Hindi na siya makaihi. Tapos may kasamang dugo. Dati abalang-abala sa pagtatanim ng gulay sa hardin at pagbibisikleta sa kung saan-saang malalayong lugar, ngayoy pagtayo lang daw sa kama, kalbaryo para kay tatay. Hinahanap-hanap ko pero hindi kaya eh. Sa ngayon, bukod sa hirap sa pag-ihi, ang pagkirot din ng mga hita at balakang ang madalas na idinaraing ni Tatay Perfecto. Gumaling siya nung na-opera, lumakas naman yung katawan eh. Tapos ilang buwan, tumataas pa rin eh. Hindi naman gumana yung pagka-opera niya. Umaabot ng 30 hanggang 40 mil ang ginagastos ng pamilya para sa pagpapagamot ni Tatay Perfecto sa isang buwan. At ang kwartong ito ngayon ang nagsisilbing saksi sa sakripisyong ibinibigay ni Nanay Lourdes. Maalagaan lang ang kanyang minamahal na asawa. Ginagawa namin ng paraan para magamot. Pag sinabi ng doktor, injeksyonan ng gumagawa kami paraan para may mapa-injeksyonan. May mga nagsasabi na magkakaproblema ka daw sa prostate kapag hindi ito nagagamit. May nagsasabi din na magkakaproblema ka sa prostate pag sobra naman itong gamit. Walang kinalaman nito sa mga problema sa prostate at wala rin kinalaman nito sa prostate cancer. Para kay Tatay Carlos, ayaw niyang maranasan pa ng mga anak ang hirap na kanyang pinagdaanan sanhi ng prostate cancer. Kaya ang pagsakit ng tagiliran o sa may bandang bato ng kanyang anak na si Odel, minabuti niyang ipakonsulta agad. Siguro last week ko lang naramdaman. Last week. Hindi mo naman na tapilok o na Hindi naman, basta- tamaan? Yan, Hindi naman, Basta ano lang. napansin mo? Naramdaman ko na lang na medyo sumakit siya, kaya yun. Gusto ko sana magpa-check up. Ipatingin natin. Kadalasan, ilang mahahalagang eksaminasyon ang isinasagawa ng mga doktor para matukoy ang sanhi ng problema sa prostate. Ang pangkaraniwan na in-order namin yung KUB prostate. Ibig sabihin ng kidney, urinary bladder, at prostate ultrasound. Tapos, pinasasabay na namin yung pre-void and post-void. Pag in-ultrasound ka, susukatin nila gaano karami. Pag ihi mo, tingnan nila kung ilan din ang natira. Mas maganda kung wala. Kung marami ka natitira, hindi rin maganda yun. Ang PSA o Prostate Specific Antigen Test ay ang pagsukat ng mga proteinang inilalabas ng mga cells ng ating prostate gland. Kapag bumaba sa bilang na 1 ang level ng ating PSA, ibig sabihin ay normal ang ating prostate gland. At kapag 1 pataas ang bilang ng ating PSA, malaki ang tsansang may cancer cells ang ating prostate. Ipapakonsulta ho namin sana si Odel. Meron ho siyang mga reklamo sa kanyang malapit sa tadyang. Naisip ko din na may prostate cancer yung ama niya. Nakakapangamba din na baka dun sa pamilya magkaroon din ng ganitong klaseng kondisyon. Tama yan kasi ang highest risk yung kamag-anak, lalo na kung ama mo. Bukod sa mga laboratory tests, isa ring importanteng eksaminasyong kailangang gawin ay ang digital rectal exam. Kasi ito lang. Sa pamamagitan ng pagpasok ng daliri sa puwitan ng pasyente, makakapa kung may mga bukol ang prostate. Kapag may nakapang bukol, biopsy ang sunod na dapat gawin para alamin kung malignant ba ito o benign. Normally, kung ikaw ay walang history ng cancer sa pamilya o walang prostate cancer, magpa-check ka mga 45 and above. Pero pag meron kang cancer o lalo na prostate cancer, pag apak ng 40, magpa-check up ka na or magpa-PSA, yung blood test na prostate specific antigen. Yung pagkapa ko ng prostate niya, wala naman ako nakapambukol, so hindi pa ako nagsususpecha ng cancer. So,
close monitoring. Ang payo sa kanya, pa-PSA ulit next year, papa-ultrasound ulit. Tingnan din natin kung gaano kabilis lumalaki yung prostate niya. So, magandang balita para sa kanya yun, na kahit naman may cancer yung tatay niya, at this point, wala siyang cancer. Kung tulad ni Tatay Carlos na maagang nalaman ang pagkakaroon ng prostate cancer, maaari itong madala sa mga gamot, sa operasyon, o di kaya'y sa pagsunog ng mga cancer cells gamit ang iba't ibang klase ng radiotherapy. Pero kung huli na nang malaman na mayroon kang sakit na ganito, maaaring iba't ibang problema na sa pag-ihi ang mararanasan at maaari pang lumipat ang cancer sa buto. Hindi man maiiwasan ang paglaki ng prostate nating mga kalalakihan, sa taunang pagpapakonsulta sa doktor, cancer ay tiyak na maiiwasan. Ako po si Doc CJ, ang inyong investigador.